Isa ito sa mga latest model ng Tecnogas, range hood, panghigop ng aso sa ibang term. Di lang aso ang kaya nitong higupin, pati yung init ng kusina dulot ng sobrang pagsasaing, kaya rin niyang bawasan. Sa switch natin mayroong 3 speed, 1, 2, 3. May kasama pa siyang LED light para kung sakali magsaing ka na medyo madilim, so may light na siya. Sa pagtanggal sa filter, madali lang to siya. Ipupush mo lang to siya, ito, tapos sabay hugot, matatanggal na siya. Di ba napakadali lang? Ang kagandahan pa nito, dalawa yung kanyang motor. Ibig sabihin, hindi lang usok ang kaya nitong ilabas. Pati yung init ng kusina dulot ng sobrang paggamit, kaya rin niyang mabawasan. Yung filter natin, gawa ng charcoal, kaya 3 months or 4 months ang pinaka-maximum nito. Depende kung ano yung klase na paggagamitan mo. Kung pang business, so pinaka-maximum niya is 3 months lang. Pero kung sa bahay lang, abutan ng mga taon yan. So, titingnan mo na lang kung masyado ng sticky yung filter natin, papalitan mo na lang siya. Disposable kasi. Ito naman yung pag-sit sa pang outdoor. Ibig sabihin, hihigupin yung usok papunta doon sa labas. I-sit mo lang to siya. Ito. Iangat mo to siya. Sa Tecnogas yung mayroon ng ganito. Sa La Germania, mayroon ding ganito. So, lahat ng range hood may seating na kagaya nito. Halimbawa, ito yung papalabas natin doon yung usok. So, sit mo lang siya sa pang outdoor. So, titingnan natin dito sa likod. Dito walang hangin. Kung mapapansin dito sa baba, malakas yung hangin. Kasi nakasit tayo sa pang outdoor. Pero dito wala. Tingnan mo. So, walang hangin dyan. Ibig sabihin, yung hangin papunta doon sa labas. So, hinihigop niya yung usok yan, punta doon sa labas. Kung indoor naman, ito, ibaba mo lang to siya. So, yung hangin naman, dito naman sa taas. Ito. Hihigupin niya doon sa filter, tapos dito ilalabas. Tingnan mo dito sa baba, wala nang hangin. So, dito na siya lalabas. Ayun yung pag-sit sa outdoor at saka sa indoor. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano to i-install doon sa yung nakabitin at saka sa wall at saka sa indoor. Kunwari, wall yung gagawin natin. Wala kasi tayong sa actual sa mismo sa So sit natin sa pang outdoor yan. Iangat mo lang yan siya, pang outdoor yan. Kunwari ito yung wall natin, yung gagawin natin, ito yung pabitin or isasabit natin sa taas yung range hood natin. Kasi yung range hood natin may dalawang way o optional siya, either dito sa puwet or dito sa taas. Since napabitin yung pag-install natin, bubutas tayo dito sa wall. Ito yung mga niya, spare part, pang extension to siya para sa outdoor saka sa indoor. Ito yung pabitin ito to. Halimbawa, may design kasi sa kusina natin na ganito, parang ibibitin mo lang yung range hood mo nasa gitna ng kusina. So parang basta may nakita na ako nito na parang yung design niya kasi nasa gitna. So usually kasi sa atin kadalasan yung gas range natin nasa gilid ng pader. Kung sakali yung gas range nyo nasa gilid lang ng wall, tapos yung taas ng wall nyo mayroon siyang cabinet na nakausli, pwede mo doon siya isabit or ibitin. Since na nakahangir yung range hood natin or nakabitin yung range hood natin, dito natin ipapalabas yung kanyang usok. Kailangan lang natin itong takpan yung taas, protection para hindi mapasukan ng mga RET or daga or kahit na insekto na pwedeng makasira sa ating motor. So takpan lang natin yan para at the same time yung usok dito lahat lalabas sa likuran. Pero kung walling lang yung gagawin mo sa pag-install, madali lang. Sit mo lang to siya ng pang indoor. Yun na yun. No need ka nang magbutas sa pader or sa wall. Pero yung usok andon pa rin. Di na nga lang gaanong masakit sa mata. Unlike sa pang outdoor, ihigupin niya, papalabas doon yung usok. So depende na lang kung ano yung gusto mo. So ito, since na pahangir yung gagawin natin, magbubutas tayo dito sa wall. Kunwari ito yung wall. Tapos dito tayo sa likuran mismo niya magkabit. Para may idea din kayo kung paano to siya i-install. Ito, may nagtanong kasi sa akin ito kung paano daw to i-install. So ito na yun, boss. Sana makita mo to siya magkaroon ka ng idea. Sa akin, ginagamitan ko lang siya ng PVC pipe kasi wala naman tayong pero mas mainam kung may duct hood ka
Itong duck hood, parang aluminum yun siya. At least safety. Pero sa akin PVC pipe, ginamit ko na din to sa iba, PVC pipe lang kasi hindi naman apoy yung hihigupin usok lang naman yung hihigupin mo. Itong dila-dila na to, sa extension natin, protection to siya para halimbawa pag nakabit na tong PVC pipe, minsan kasi may mga ibon na papasok dito lalo na pag hindi mo to siya lagyan ng screen doon sa dulo dito sa labas. So yung mga ibon papasok dito Kung napapansin nyo dito sa puno, hindi siya masyadong fix kasi yung ating outdoor air ventilation nasa 4.5 inches tapos yung ating PVC pipe nasa 4 inches lang. So dapat yung PVC pipe natin nasa 6 inches para magkasya. If ever naman na ito lang yung gagamitin mo, 4 inches, maglagay ka dito sa puno ng duck hood na nasa mga 5 inches or 6 inches, maglagay ka na lang additional na aluminum tape. Kung wala naman, duck hood, pwede yung duck hood kasi aluminum yun, pwede yan dito. Sa akin lang PVC pipe lang kasi pag demo lang naman pero ginagamit ko na din to kung nag-i-install ako dati. PVC pipe lang na ang kinabit ko, pero yung iba nilagyan ng design para mas maganda tingnan, pero hindi naman yun makita kung nasa loob na Kung dito ka gagamit sa taas, takpan mo lang to siya, or either hindi mo siya takpan, pwede rin hindi takpan kasi yung butas sa puwitan, pag walling yung gagawin natin, yung range hood kasi natin ididikit dito sa wall. So ibig sabihin yung butas dito sa likuran matatakpan. Sa akin nilagay ko lang din yun para hindi mawala, pero optional yun, pwede lagyan, pwede hindi kasi matatakpan naman sa pader kasi yung range hood natin ididikit natin dito sa wall. So isisit lang natin yung isisit. Pagkabit sa wall, ito kita mo itong mga butas na ito dyan ka lang mag-screw, tapos napakadali lang gagamitan mo lang siya ng drill, barina, lagyan mo ng torque, lagyan mo ng screw, yun na yun. So, di ba napakasimple? Pero kung pabitin, dito ka magkuhan sa taas ito may mga butas dito sa taas pang hanger yung style. Mas madali yung yung sa walling lang, tapos kabitan mo dito sa taas ng yung pang extension niya, yun na yun. Tingnan mo yung gagamitin ko, elbow pipe. Kung mayroon sanang sukat na 5 inches dito, tapos dito sa kabila is 4.5 inches, kasi sana yung PVC pipe natin 4.5 kasi ito, dapat yung PVC pipe natin nasa 5 inches or 6 inches, maglagay ka lang ng aluminum tape, tapos dito 4.5 inches para magkasya yung PVC pipe. Ito na yung kalabasan pag nasa top ka maglagay ng pang outdoor. Pero kung dito ka sa puwitan, medyo matrabaho. Depende kasi yun sa kung ano yung design sa kusina nyo. Usually ito, kadalasan ito yung ginagamit sa sa kusina, yung walling talaga. Bira lang yung nasa yung nasa gitna yung kanilang gas rinse, parang lababo type yung gas rinse nila. Since na nakasit siya sa pang outdoor, so paganahin natin yung ating unit through outdoor connection. Ayan tingnan natin dito sa kaniyang pang indoor. So walang hangin dito, lahat ng hangin nandoon sa labas or usok. So depende sa iyo kung ano yung isisit mo dito sa loob. Pwede rin pang indoor, kagaya nito pang indoor. So hinihigop niya yung usok, pinipilter, paglabas andun pa rin yung usok, pero hindi na nga gaano masakit sa mata. Kagaya nito, andito yung usok, labas ng usok, pero dito sa likuran wala na kasi nga nakasit tayo sa pang indoor. So depende sa inyo kung ano yung gustong gawin nyo, indoor or outdoor. So depende sa inyo. Salamat sa panonood, happy weekend.